They expect sown more into than you your heart. expect. The more that you sown many of God's promises in your heart, the more that you're gonna reap and experience those promises of God, and you can say, truly, God is a faithful God. God is a powerful God. God is a real God. He is alive. He is the same yesterday, today, and forever. Let us praise God in the life of our beloved pastor, Pastor Walter Tabor. Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, the tomb is empty. Ano pong ibig sabihin nun? The cross is empty. The tomb is empty. And where is our Lord right now? He is now sitting at the right hand of the Father. He is victorious forever. Napakahalaga pong maunawaan ng bawat mananampalatayang Kristiyano ang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. At balikan po ninyo yung turo ko po the other day sa ating pong Friday edition, last Friday, doon po sa ating morning devotion about the death, the resurrection, and the ascension of our Lord Jesus Christ. Hindi lamang po siya namatay, hindi lamang po siya nailibing, hindi lamang po siya umakyat sa kalangitan na mag-isa, kundi anong nangyari sa kanya, nangyari sa iyo. Ito may mahirap maintindihan kapag we can understand it in a human thinking. But this is the wonderful reality that was happened to every believer. Alam niyo, why we have cross here? Bakit meron po tayong cross and the cross is empty? Actually, the Bible, we know that everyone who is and was hung at the cross, according to Galatians chapter 3 verse 13, ay mga isinumpa. So the cross is the capital punishment of every one who did a heinous crime, yung pong mga malalang kasalanan. Yung iba po ay binabato lang hanggang mamatay, pero ang pinakamatindi po na parusa sa kasalanan ay kapag ikaw ay naipako doon sa cross. Kaya nga po, ang kasama ng Panginoon na naipako doon sa cross ay dalawang magnanakaw. At si Jesus ang nasa sentro sapagkat siya po ang center of attraction. Ibig sabihin, para sa mga Hudyong nagpako sa kanya, siya po ang pinakamalalang kasalanan. Okay? So the cross means it is a curse. It is a place of punishment. So meaning, Jesus Christ was crucified at the cross not because of His sin, but because of the sin of the world. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He knew no sin. Wala po siyang kasalanan. Pwede bang merong umupo doon at pakilabas yung mga babasahin ko po na mga verses doon po sa AC Worship. Yung pong medyo mabilis mag-type. Okay? Di ba meron tayong AC Worship? Okay? Kung ano po yung sasabihin kong verse, pwede bang ipalabas muna dito? Okay. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, kita po natin na si Kristo po ay walang kasalanan. No? And in Galatians chapter 3, verse 13, now, nasa second verse na po tayo, no? Hindi po natin napalabas yung una. Second verse na po tayo, Galatians chapter 3 verse 13. Sabi po diyan ay Christ was cursed. He was cursed. Not because of our His sin, but because of our sin. Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse, being made a curse for us. So, He was made curse for us. Siya po ay
isinumpa. Pwede mo bang lagyan ng ibang meron bang ibang version na mas malinaw para hindi masyadong mabigat sa iba, no? Kasi masyadong mabigat yung English ng King James Version. Christ has redeemed us from the curse. Sabihin nga natin, I am redeemed from the curse. Alam niyo ba na lahat ng taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa ay nasa ilalim ng sumpa? We are all cursed because of sin. Not because of your sin actually, but because of the sin that came into this world. Yung pong kasalanang pumasok sa mundong ito. Ang tao po ay gumagawa na hindi po makasalanan ang tao dahil gumagawa ng kasalanan. Intindihin niyo po yung sinasabi ko. Hindi po makasalanan ang tao dahil siya'y gumagawa ng kasalanan. Gumagawa ang tao ng kasalanan dahil siya po ay makasalanan. We are all cursed, no? Because of sin. But the good news is this, no? Christ redeemed us from the curse because He became, doon sa King James kanina, He was made. Ibalik mo nga uli doon sa King James Version. Okay? Sabi rito, made. He was made a curse for us. Kaya po yung pagkapako niya doon sa cross, siya po ay naisumpa para sa iyo. And this curse came into this world because of sin, according to Romans chapter 5, verse 12. Okay, mababasa natin dito sa Romans chapter 5, verse 12. Alam niyo, while I am worshiping the Lord a while ago, it seems like the Lord has given me a new message this morning just to explain to everyone about the significant, yung pong kahalagaan, bakit ang ating cross ay empty. Romans chapter 5 verse 12 says, sin entered the world. See? Ang tao po ay makasalanan, hindi dahil siya gumagawa ng kasalanan, kundi dahil po ang kasalanan ay pumasok sa mundo. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, it is a sin-free. Wala pong kasalanan ang mundo. Titingnan po natin, nung nilikha ng Diyos, pagbabasahin ninyo ang Genesis chapter 1 and the creation, every day, sa paglikha ng Diyos, pagkatapos makalikha ng Panginoon ng bituin, ng lahat ng bagay, at the end of the day, ang sabi po ng Bible, and God saw His creation, and it was good. On the first day, God saw His creation, and it was good. On the second day, God saw His creation, and it was good. The third day, the fourth day, the fifth day, God saw His creation and it was good. So ibig sabihin, lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, it was good because God is good. He is a good God. Ang pinakamaganda po rito, when God created man, when God created Adam, our first father, the first man, when God created them, ang sabi ng Bible is, God saw His creation and it was very good. So lahat ng nilikha ng Diyos ay good. But when God created man, it was very good. Therefore, God created you very good. Sabihin nga natin, I am very good. O kung hindi ka binibigyan ng teacher mo nung grade 1 ka ng very good, ngayon, the Lord has given you very good. Sino dito nakakuha ng very good sa teacher niya nung siya grade 1, grade 2, O very poor. Nakakuha ng very poor. Well, we are very good, right? According to the Bible, we are very good. Okay? At sabi diyan, God saw all that He had made and it was very good. On the sixth day yan, the sixth day. The sixth day, man was created. Pero ang naging problema, balik mo doon sa Romans chapter 5 verse 12, ang naging problema, sin entered into this world.
sin entered the world through one man. And who's that one man? It was Adam. Pumasok ang kasalanan ngayon. At yung kasalanan na yon ay nagdala ng kamatayan and death through sin. Kaya meron pong kamatayan, and that death is not just about stopping to breathe. Death, dumating po yung sakit, kahirapan, sumpa, kagulumihanan, pag-aaway-away, jealousy, all negative. Every bad things came into this world when sin came or entered into this world. Kaya nga po, walang bagay na ginawa ng Diyos na masama, pero nung pumasok ang kasalanan sa mundong ito, pumasok po ang kademonyohan, pumasok po ang kagulumihanan. Kaya meron pong pagpatay, meron pong ginagawa, meron na pong mga pangit na pangyayari because sin came into this world. No? And in this way, death is spread to all men. See? Lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao because all sin. Ang tao ngayon ay merong kasalanan sapagkat siya'y ipinanganak na makasalanan. Bakit po tayo pinanganak na makasalanan? Dahil po sa ugnayan natin kay Adan. Ano ang ugnayan ng tao kay Adan? Do you have ugnayan kay Adan? If you are in relation with Adam, meaning, merong ang ugnayan. And what is our relationship with Adam? He is our first father. He is the first man. Ibig sabihin, sa kanya galing ang lahat ng binhi. Sa kanya galing ang binhi ng tao. Nung nagkasala siya, yung binhi niya, yung similya, okay? Yung buhay, nasa sa kanya. Sa kanya nanggaling po yung buhay. Kaya nung nagkasala siya, all of him, all in him, sin. Kaya ngayon, lahat ng ipapanganak sa pamamagitan ng binhi ng tao, dala niya ang kasalanan ni Adan. Get nyo? Kaya ang tao ngayon, kahit anong pagpapakabuti niya, kahit anong pong gawin nating mabuti, maruming basahan sa mata ng Diyos. Isaiah 64 verse 6. All our righteous act is like a dirty rags. Isaiah 64 verse 6 says here, no? Kaya I pray that you understand what I'm talking here right now. All of us has become like something unclean. We are all unclean because of sin. Kapag tayo marumi, ibig sabihin walang mabuting bagay na po pwede nating maipresent kay God. Hello? There's no good things that we can present to God because all our righteous acts, tingnan nyo ha, very, very clear. All our righteous acts are like a polluted garment. Doon sa ibang version, dirty rags. Dirty rags. Sa Tagalog, basahan. Okay? Doon sa ibang version po ay menstrual rags. Nakakita na kayo ng menstrual rags? Hindi po yung napkin na bagong bili ha, kundi yung nagamit na napkin. Pasador. Okay? All our righteous acts, in the sight of men, it might be righteous, maaaring matuwid sa tingin ng tao, pero in the sight of God, your righteous act is like a dirty rags, a menstrual rags. So meaning, we cannot produce good things. Kahit na anong klaseng pagpapakareligion natin, pagpapakareligiyoso natin, we cannot produce good things. Sabi mo sa katabi mo, you cannot produce good things in your own. Kayo lumabas po ang religion, napakaraming religion. Ano po yung tinituro ngayon ng religion sa buong mundo? You must be good. Do good. Do good to your Father. Do you good to God. Do good to everything. Do good, do good, do good. Then that is religion. Walang religion sa buong mundo na nagtuturo ng kasamaan, I tell you. Maliban lang sa mga terorista. Actually, terrorist is not a religion. Lahat po ng mga religion nagtuturo ng kabutihan. The problem is this. Whatever good works you are doing, it's like a dirty rags.
Whatever righteous you are doing is like a dirty rags. It cannot be accepted by God. Why? Parang ganito eh. Gumagawa ka ng mabuti, masama nga, nasa iyo nga ang kasalanan, nasa atin nga ang kasalanan. Sin entered into every human being. Kaya nga po, religion cannot solve the problem of men. Sabi mo sa katabi mo, religion cannot solve the problem of men. And what is the problem of men? Sin. Ang kasalanan na pumasok sa mundo, iyan ang problema ng sangkatauhan. Kaya lang, hindi na nga lang pinoproblema ng iba. Ang problema dito ngayon, hindi na pinoproblema ng marami. Ang problema na lang nila, pagkain nila, yung bills nila, yung pantuition, yung pambili ng luho nila, pambili ng sasakyan, bayad ng bahay. Yan ang problema ng tao ngayon. They are no longer, hindi na nila pinoproblema yung kanila pong magiging future, yung kanilang relasyon sa Diyos. Many people nowadays, because they have no relationship with God, hindi nila pinoproblema yung relasyon nila sa Diyos. Sa kanilang nila ngayon, maalala ang Diyos kapag ka meron ng sakit o di kaya kapag namatay na, yun, mananalangin na sila ngayon na kunin na sila ni Lord o kaya tanggapin sila ni Lord. So, sakalang ang tao ngayon, makikilala nila ang Diyos o di kaya maalala nila ang Diyos kapag ka nasa gipit ng kalagayan o kaya pag mamamatay na, naghihingalo na o kaya kapag namatay na, yun na, ipapanalangin na tanggapin ng Diyos. But that's not God's way. May kaparaanan ng Diyos, kaya nandiyan po ang salita niya. At ito po ang kaparaanan ng Panginoon. There is only one name that was given. Acts chapter 4 verse 12. It says here, there is only one, there's salvation in no one else. There's only one name. Walang kaligtasan sa sino man. In any religion, there's no salvation. There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. And that name is Jesus Christ. Ano? Doon nga sa ibang version, baka mas malinaw yan. Neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. At ang pangalang yan na tinutukoy dito ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya nga po yung pangalang yan, kailangan may pahayag sa buong mundo. May pahayag sa inyong mga mahal sa buhay, may pakilala sa inyong mga mahal sa buhay. Sapagkat kahit gaano kabuti, karelihiyoso ang isang tao, kung hindi niya tinanggap ang Panginoon. Magkaiba po yung religyoso ka sa tinanggap mo ang Panginoon. Magkaiba po yung religious ka kesa yung merong ang relasyon sa Panginoon. There's a lot of people religious but they have no relationship with God. They have no relationship with Jesus Christ. Ano po yung relasyon? Ang relasyon po ay yung pagkilala mo sa Kanya bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo. And that's the reason why the cross is a curse. But why our cross is empty? Why our cross is empty? Ibig sabihin po, hindi po nagtagumpay ang sumpa sa ating Panginoong Jesucristo. Napagtagumpayan ng Panginoon ang sumpa at ang sino mang tumanggap kay Kristo, wala nang sumpa sa Kanya. Come on, clap your hands. No more curse. You are redeemed from the curse. Ibalik mo sa Galatians 3:13. We are redeemed from the curse. Glory to God. It says here, we are redeemed from the curse of the law. There's no more law that could ever curse you, my friend. Why? Because Christ is already been cursed. He became a curse for us. Doon sa 2 Corinthians 5:21, ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, He became sin for us. He knew no sin. He made the one who did not know sin to be sin for us. See? 2 Corinthians 5:21, siya na walang kasalanan ay naging makasalanan dahil sa atin. Ibig sabihin ganito,
si Kristo na walang kasalanan ay ibinigay o ginawa siya na makasalanan dahil yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat inilagay sa kanyang katawan. At nung siya po'y ngayon ay nasa kanya ang kasalanan natin, then siya po ngayon ang isinumpa doon sa cross. Why? Because the wages of sin is death. Romans 6:23. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang sabi po ng Bible, lahat po tayo nagkasala. So ibig sabihin, karapat-dapat po tayong lahat sa kamatayan. At ang kamatayang yan na sinasabi po ay eternal death, meaning it is an eternal separation from God. But praise God, hindi ka pinabayaan ng Panginoon na eternally separated from Him. Ibinigay niya ang kanyang anak upang nang sa ganon, ang sabi rito, the wages of sin is death. Death. Do you understand the word death? Death means separation. Kaya ang tao kapag namatay, umiwalay po yung kanyang hininga. Humiwalay po yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kapag hindi na po kaya ng katawang ito na mag-function, aalis po yung ating kaluluwa. There's a separation of soul and your body. That is death. And yung death po na spiritual dito, the wages of sin is death, meaning a person is separated from God because of sin. Sin separate you from God, ibig sabihin, death eternally. At ang pinakamahirap na buhay sa lahat ay yung buhay na hiwalay sa Diyos. Sabihin ko po sa inyo mga kapatid, if a person die without Jesus Christ, without relationship with God, without reconciliation with God, kapag ang isang tao namatay na hindi naiugnay ang kanyang buhay kay Kristo, mas mabuti pang hindi siya ipinanganak. Sapagkat ang kamatayan na sinasabi ng Biblia ay walang hanggang pagkawalay sa Diyos. And that is the eternal fire. Well, that's not good news. But the good news is this. God loves you. And He came to take away your sin. He came to pay the penalty of your sin at the cross of Calvary. Upang na sa ganon, hindi ka na muling mapawalay pa sa Diyos. And that is the reason why we worship Him. That is the reason why we dance in the victory of Jesus. Sapagkat siya'y naisumpa, pero hindi siya nanatiling naisumpa. Siya'y bumaba sa cross, nagpapakita, the cross is empty, meaning the curse doesn't won. Hindi siya nagtagumpay kay Kristo. At ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ngayon ay wala nang sumpa sa Kanya. Therefore, you are redeemed from the curse. Oh, I will rejoice in the Lord my God every day of my life, because curse has no longer power over me. I am already redeemed, and now I am free coming to God right now. Hallelujah. Sabihin nga po ninyo muli, I am redeemed from the curse. Ayan po, inaalala po ng marami ang pagkamatay, na maguli. Pero alam kong kagalakan ng mga tao ay hindi na po yung tungkol sa kamatayan ng Panginoon at pagkabuhay ng Panginoon. Ang kagalakan nila, dahil po ito'y simana at long weekend, ang kagalakan ng marami ngayon ay swimming with the family, swimming with the friends. Oh, panahon na para tayo po, panahon na para tayo mag-iinuman ngayon. Para magkaroon ngayon ng bonding. That is the celebration of people nowadays. But you know what? We Christians, na meron tayong relasyon sa Panginoon, our celebration is not just once a year, but every day of our lives, we're gonna celebrate the victory of Jesus Christ. And that is the symbol of our cross. The cross is empty. Meaning, hindi nagtagumpay ang sumpa sa Panginoon.
Ang joke nga namin ganito eh. Ang sabi ng isang magnanakaw sa Panginoon, Lord, alalahanin mo ako pagka nag-hari ka na. Ang sabi ni Lord, ngayon din, isasama kita. So ibig sabihin, si Jesus at saka yung isang magnanakaw pumunta sa langit. Amen? Sino naiwan doon sa cross? Yung magnanakaw. Kaya pag meron nakapako doon sa cross, yung magnanakaw yun. Joke lang yun. Pero yung isang magnanakaw, naiwan po doon sa cross. Tama? Pero ang tagumpay po natin ay sinisigaw, celebration natin is the cross is empty. Meaning, wala nang sumpa sa akin, wala nang sumpa sa iyo, wala nang sumpa sa atin lahat. Kaya tayo po'y malayang nakakapagpuri sa Panginoon. Number 2, is that the tomb is empty. Pumunta po, madaling araw pa lang. Ano? Kasi nga, on the third day, ay ugali ng mga Hudyo na puntahan yung bangkay para buhusan ng pabango. Kasi ito po ay magsimula ng mag-decompose, mabubulok. At ang agang-agang pumunta po doon sa libingan ay si Mary. But the problem of Mary is that sino kaya ang mag-aalis ng bato na nakatakip doon sa libingan? And to the surprise of Mary, pagdating po niya doon, nakaalis po yung takip. Kahit na limang tao, hindi kayang tanggalin po yung takip. Idagdag pa, meron po nakabantay ng mga sundalo. Sapagkat gustong patunayan ng mga Romano at ng mga Pariseo, ng mga religious people during that time, na baka nakawin yung bangkay at ipatotoo na nabuhay na maguli sapagkat sinasabi ng Panginoon na siya'y mabubuhay na maguli. Pinabantayan. Pero ito po, pagdating po ni Mary, bukas po yung tomb at pagdating niya doon, the tomb is empty. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Hindi na naman nagtagumpay ang kamatayan sapagkat siya'y hindi na natiling namatay. And because of that, hallelujah! What is the promise of Jesus to them who believe? John 11:25. Oh, I tell you, read this verse and be rejoiced. Rejoice with this wonderful truth. If you are a believer of Jesus Christ, ang sabi nito kay Martha, I am the resurrection and the life. Saan ang galing yung salita yan? It is a word from Jesus. I am the resurrection and the life. The one who believes in me, even if he dies, he will live again. Meron bang ibang version? Bigyan mo nga ng ibang version yan. Okay? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. At yan po ang ating pong dakilang pag-asa. Ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ngayon, kahit siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Kaya hindi po tayo takot sa kamatayan sapagkat meron tayong buhay na walang hanggan. Siyempre, kinakailangan, kasi during this time, hindi pa po namamatay ang Panginoon. Kinakailangan patunayan niya muna sa sarili niya na siya po ay kaya niyang buhayin ang kanyang sarili kapag siya namatay. Kasi ang leader na nagsasabi ng isang bagay na hindi niya kayang gawin sa sarili niya, hindi po pwedeng paniwalaan. Kaya nga po yung leader na sinasabi niya, pagpalain kayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti, siya ay mapagpala. Pagkatapos yung leader hindi po napapagpala, ibig sabihin, hindi niya nararanasan yung pagpapalat biyaya ng Diyos. At ganoon din ang Panginoong Yesus, nung sinabi niya, nang sino mang sumampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Ibig sabihin, kung siya man ay mamatay, dapat siya'y mabuhay. And on the third day, the Lord Jesus Christ was risen. At dahil siya'y nabuhay na maguli, pinatunayan niya na ang sino mang sasampalataya sa Kanya, according to this verse, He will live again.
Wala pa pong senador, hari, mayaman, bilyonaryo na nagsabi, kung siya'y mamatay, muli siyang mabubuhay kung siya'y sasampalataya sa akin. It is a powerful word that only claimed by the Lord and the King of our lives. Ito lamang po ang salita. This is very powerful. Wala pang religious leader na nagsabi ng ganyan. Wala. Ibig sabihin, mapalad ka sapagkat ang Panginoon mo ay nagsabi sa iyo niyan. At dahil dyan, kaya kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. At ngayon pa lang, you have eternal life. We have a testimony right now. Hallelujah. So what is our testimony? Ano po pinangahawakan natin ngayon? In 1 John chapter 5, verse 11. Ilagay mo nga sa verse 11 ng 1 John chapter 5. This is the testimony. God has given us eternal life. God has given you eternal life. Sabi mo nga, I have eternal life. Ano bang ginagawa ng tao? Ano bang ginagawa ng tao? Bakit nag-aaral? Bakit nagtatrabaho? Bakit nag-abroad? Bakit nagninegosyo? Anong ginagawa ng tao? Anong tawag doon? Hanap buhay. Tama? Naghahanap buhay po ba kayo? Nakahanap na kayo ng buhay? Ang mga naghahanap buhay, ang ending niya, kamatayan pa rin. Right? But praise God. Eternal life. Kahit anong gawin ng tao na paghahanap buhay, hindi niya masusumpungan ang buhay na walang hanggan, sapagkat ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo lamang. Anong sabi ng Lord? I am the way, I am the truth, I am the life. So ibig sabihin, if Christ is the way, if Christ is the truth, if Christ is the life, kung wala ka kay Kristo, wala ka sa tamang daan. Kung wala ka kay Kristo, wala ka sa katotohanan, sapagkat sabi niya, ako ang katotohanan. At kung wala ka kay Kristo, wala kang buhay, sapagkat ang sabi niya, I am the life. Now that you are in Christ, my friend, rejoice all the days of your life because you already have eternal life. And this is the testimony. God has given us eternal life. Nasaan daw ang buhay na yan? And this life is in His Son. This life is in Christ Jesus. Actually, yan nga yung tinote ni Lord, I am the life. In verse 12, Verse 12, 1 John chapter 5 says here, double click mo lang yung 12. The one who has the Son has life. Ang tanong, do you have the Son? The one who doesn't have the Son of God does not have life. This is a very strong testimony. The one who has the Son has life. Do you have the Son in your life? And the one who has the Son will always give glory, give praise to God. You cannot really worship God without understanding this wonderful truth. The one who doesn't have the Son of God does not have life. In verse 13, it says here, friend, I have written these things to you who believe in the name of the Son of God. I have written this to you so that you may know that you have eternal life. That you may know that you have eternal life. That you may know that you have eternal life. Whoa, glory! Nasaan ang eternal life na yan? It is in His Son, Jesus Christ. And now, kapatid, this is the reason why we gathered together. This is the reason why we testify to people. Sapagkat maraming tao, they don't know this. Maraming tao, they are so much concerned on the things of this world, about temporal things, and they are not concerned about the eternal life. This is the concern of God. Although God concerned of your needs, God concerned of your everyday needs, God concerned of your clothing, God concerned of your food,
God concerned of all your bills. God concerned for your family. Pero ang pinaka-concern ni Lord na binayaran na lang lahat, nung binayaran ni Kristo ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, kasamang binayaran niya lahat ng kailangan mo, maging ang sakit at karamdaman ay inalista niya at binigyan ka niya na magandang kalusugan. Everything you need is already been paid over the cross of Calvary so that you can worship Him. Ibigay mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Oh, glory to God. So the tomb is empty, meaning death has no longer power over you because Christ was risen, and because He was risen and you unite your heart in your life with Him, ikaw din naman ay nabuhay na sa muling o sa bagong buhay. According to Romans chapter 4, verse 25, here in Romans chapter 4, verse 25, ang kamatayan ng Panginoong Yesus. I'm about to close with this. Are you happy with the message of the Lord for us this morning? Romans 4:25, He was delivered up. Meaning, He was died. He was died. He was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Ipangilagay mo nga yung sa ibang version. Ang sabi niyan, He was delivered for our offenses. Dahil po sa ating mga kasalanan, siya po'y namatay. And He was raised again for your justification. Nung siya po'y namatay, binayaran niya ang ating kasalanan. Nung siya po'y namatay sa cross, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Pero nung siya po'y muling nabuhay, glory to God, He was raised for our justification. Ibig sabihin, siya po'y nabuhay na maguli. Patunay na ikaw ay pinatawad na ng Diyos at idiniklarang wala ka ng kasalanan. Are you glad with this wonderful news? Siya'y namatay para bayaran ang ating kasalanan. At siya'y nabuhay na maguli upang ipahayag na ikaw ay wala ng kasalanan. The devil is trying to deceive many people nowadays. Still the devil pinpointing the sin of many people because the devil is accuser. Pumarito ang demonyo para i-accuse. Actually, nung nilikha ng Diyos ang mundo na walang kasalanan, because Adam was created perfect, holy, very good. Kaya nakontamina po ang buhay ni Adan nung pumasok ang kasalanan. Pero hindi po nagtagumpay ang diablo sapagat pumarito ang Panginoong Yesus upang bayaran ang kasalanan at muling palayain ang tao mula po doon sa kahirapan o sa kasalanan. That is the battle in this world. So makikita niyo po yung pangyayari po sa mundo parang pelikula lang. No? Parang pelikula lang. Parang labanan talaga to ng dalawang forces. Ang pinang-kontamina, anong tawag doon sa kapag yung ng ahas, yung venom, okay? Ano ba yung venom sa Tagalog? Kamandag. Ang kamandag ng kasalanan, ang kamandag ng kasalanan ay, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Yan po ang kamandag na dinala ng diablo sa mundong ito. Ang ganda-ganda. Kaya nga, the devil is destroyer talaga eh. Ang ganda ng ginawa ng Diyos. Perfect. Pero nagdala po siya ng kamandag. Nagdala po siya ng kamatayan. Pero purihin ng Diyos. Siyempre, nung dumating po ang kamandag, mamamatay talaga ang tao. Pero ang ginawa ng Panginoon, instead na tao ang mamatay, ibinigay niya ang kanyang anak upang siya ang mamatay para sa iyo. Woo!
Glory! This is the good news of what Christ has done. At ang sabi rito, He was raised again for our justification. Isigaw nga ninyo, Christ was raised for my justification. And now that we are justified, ano mo sabi ng Romans chapter 5 verse 1? Ituloy lang yan kasi last verse yan ng Romans chapter 4. And now that we are justified, being justified by faith, we have peace with God through our Lord now. Ooh, glory. Dahil tayo po, ang ibig sabihin po ng justified is that no more sin in you. Pag sinabing justified, just as if you never sin. Ibig sabihin, nakikita ka ngayon ng Diyos just as if you never sin. You are a brand new person now. You are a new created being. No more sin in you. Kaya ang tawag sa iyo ay justified. You are a new created being. Born of Him. Born in the Spirit. Born of God. You are now a citizen of heaven. And that is the reason why we rejoice. This is the reason why we praise God. This is the reason why we worship God. At ang mga taong tumanggap ng katotohanan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay nagpupuri sa Diyos at nagpapatotoo sa tao. Ito ang ginawa ng Diyos sa akin. And now that you are justified, glory to God, we have peace with God. Mga kapatid, ang pinakamasaklap na buhay ay kung hindi ka at peace with God. Yung nga lang hindi ka at peace sa asawa mo, magulo na buhay eh. Hindi ka at peace sa biyanan mo, ang gulo ng buhay. Yung hindi ka at peace sa kapitbahay mo, yung may kalabang ka, may kaaway ka, ang gulo ng buhay. Paano na kapag ang Diyos po ang nagiging kaaway mo? Hello? Ang tao pong hiwala, ang tao pong nagkasala, hiwalay sa Diyos. Tama? Ano pong nagpawalay sa tao sa Diyos? Isaiah chapter 59 verse 2, anong sabi diyan? Ang kasalanan mo ang nagpawalay sa iyo sa akin. It separates us from the Lord. Isaiah 59 verse 2, your iniquities have built barriers between you and your God. So ang kasalanan po nagpapalayo. Ang sabi po ng Romans 3:23, all fall short from the glory of God. Ano sabi diyan? Romans 3:23. So ibig sabihin, ang kasalanan naglalayo sa tao at sa Diyos. Ba't purihin ng Diyos nung ikaw ngayon ay nakipag-isa kay Kristo? Tinanggal na ng Diyos ang kasalanan. And now, you are at peace with God. Praise God. Father, in the name of Jesus, I pray that this wonderful truth that you did for us. Sa lahat po ng naririto sa building na ito, kapatid, kahit gaano karumi, gaano kabigat, gaano katindi ang kasalanan mo at maaaring hindi ka na matanggap ng mga anak, mga mahal mo sa buhay, kapitbahay mo ng komunidad, tanggap ka ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Maaring marami ka ng mga pagkukulang, pagkakamali, marami ka ng mga karumihan na gawa. Maski ikaw sa sarili mo, nandidiri ka na sa sarili mo. Maaring ikaw ay hindi na, wala nang pakinabang sa mundo. Pero sa Diyos, mahalaga ka. Mahal ka. He died for you at the cross. Ito po yung katotohanan na kailangan nating ipahayag sa mundo. And this is the very mission that Jesus Christ came here in this earth. This is the business of heaven. He came to save people. Pero ang ginagawa ng mundo, the devil wants to divert the mind of humanity, not giving value to this wonderful truth. Kaya lahat kayo naririto at lahat kayo ng mga nakikinig, let us join heart in one spirit to proclaim this wonderful news. Agawin natin ang mga kaluluwa mula sa kamay ng demonyo.
Because once a person die, he faced the judgment. Hebrew chapter 9 verse 27 says, let us listen to this verse. Hebrew 9:27, it is appointed unto men once to die. After that, the judgment. Kaya nga po yung tao na namatay, ipapanalangin mo pa now. He must decide while he is living. Habang siya'y buhay, he must decide. At ito po yung danger. There's a lot of people died without knowing Jesus. There's a lot of people dying in this world every day, every tick-tock of the seconds of the clock. Bawat paggalaw, there's a lot of people dying without knowing Jesus. Kaya nga po, we are in a spirit of urgency proclaiming what Christ has done. Because the only Savior, katulad ng sinabi natin kanina, binasa natin, Acts 4:12, meron lamang isang pangalang ibinigay para sa kaligtasan ng bawat mananampalataya. And that is Jesus. So everyone must know that Jesus is the only way, the only life. Lahat kayong nagikinig ngayon sa inyong tahanan, at kayong mga nandito, pray that God give you wisdom and boldness and power na hindi kakahiya ang ginawa ng Panginoon, sapagkat ang Panginoong Hesus ay hindi nahiya doon sa cross para sa iyo. Inalimura siya, tinadyakan siya, pinagtawanan siya, dinuraan siya, kinurunahan siya ng tinig, pagkatapos pinagtawanan. Tinanggap lahat ng ito ng Panginoong Jesucristo para ikaw ay tubusin niya. Hindi kanya kinaya. Alam po ninyo, nung dumating sa puso ko, naunawaan ko ito, ako'y adik na kabataan noon. Adik po ako noon. I'm using drugs. I'm drinking liquor every night. I don't know where to go. Nung nabuksan ang isipan ko, lahat ng parusang tinanggap niya ay dahil sa kasalanan ko. And that's the time, Lord, give me boldness to share your word to people. And since then, wala na akong inambisyon pa sa buhay, kundi pangaral ang ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Why? This is the most important message, is the most important thing that man must have in their life. Itong pinakamahalaga sa lahat. Sapagkat ang sabi ng Bible, anong mapapala ng isang tao makantamnan niya ang lahat ng yaman sa mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? What can a man profit if he gains the whole world and yet you lose your soul? My friend, life is not just here on earth. Life is when you exit from this world. And you must ensure your life now that you are in this world. And live your life praising God. Live your life giving Him the glory and the honor and testifying what Christ has done. This is our life. Oh, glory. Everybody stand up, please. Will you worship God? Come on, in your heart, in your own heart, will you worship Him this time? Thank you, Father.